Ilang beses siyang nadapa, ang totoo, 3 beses niyang ipinagkaila si Jesus. Katulad ni Pedro, tinatawag din tayo upang manghuli ng tao para dalhin kay Jesus. Ang panghuhuling ito ay nangangahulugan ng pagtulong sa mga tao upang matuklasan nila ang kanilang self-identity at ang dahilan ng kanilang pagkatawag o calling. Ano nga ba ang mga prinsipyong napapaloob sa paghahagis ng lambat upang makahuli ng tao para kay Jesus? Yan, may mga prinsipyo po tayo na dapat marinig upang sabi nga kung paano tayo manghuhuli ng tao. Pero alam ko naman ang mga manggagawa ni Lord, nakahuli na, nakalambat na, di ba? Ng mga tao patungo sa gawain ng Panginoon. Kaya lang maganda kasi balikan yung mga yung mga topic noon, di ba? Sabi ko nga lumang topic na ito. Pero hindi ko alam kung narinig nyo na ito. Yan. Sabi nga sa Lucas 5:4, di ba? Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Dito natin kukunin ang unang prinsipyo. Sabi nga yung unang prinsipyo, tukuyin ang talagang problema. Gamutin ang sakit at hindi ang sintomas ng sakit. Para makagawa ito, kailangang magkaroon ka ng tapang at kahandaan na sumubok ng mga bagong bagay at pumalaot sa mga lugar na hindi mo alam. Maging doon sa mga lugar na kinatatakutan. Amen? Amen. Nasubukan na natin yun, di ba? Nakapunta na tayo sa mga lugar na kinatatakutan. Amen. Yung humahayo kami, nagbabarilan, di ba? Oo, di ba? Oo, nagtahabulan ng taga. Hinuhold up, naranasan ko na yun, di ba? Hinuhold up yung sasakyan. Marami tayong karanasan kung tayo pumalaot sa gawain ng Panginoon. Para tayong si Pedro na bagamat madalas natin itinatutuwa ang Panginoon, di ba? Madalas naman talaga natin itinatutuwa si Jesus, di ba? Lalo na nung bago tayo, di ba? Aatin tayo, hindi aatin, di ba? Sasabihin natin, marami tayong ginagawa. Kahit alam mong may tungkulin ka, naiintindihan naman ko ni Lord. Di ba ganyan ang katwiran natin dati? Puro naiintindihan tayo ni Lord. Pero sabi ni Lord, ang hirap niyong intindihin. Di ba? Kung sasagot si Lord, di ba? Ang hirap niyo kayong intindihin. Di ba? Pabago-bago kayo ng isip, aatin kayo, hindi kayo aatin. Sasabihin niyo, pupunta kayo, pero sa iba kayo pumupunta. Bawal magturo. May nagtuturo. Baka matanda yan, turo ng turo. Kaya nga di ba? Sabi, tukuyin ang talagang problema. Gamutin ang sakit at hindi ang sintomas ng sakit. Marami tayong sakit, di ba? Minsan may sakit tayong malilimutin. Ay, may gawain ba? Kala ko na puspon. Di ba? Marating minsan yun, Di ba ganon? Pero alam mo namang meron, di ba? Pero minsan, parang patay mali siya, di ba? Alam natin meron. Yan ang mga gawain ng mga Kristiyanong sarado de candado. Di ba? Pero sabi nga ni Sister Maris, di ba? Kung talagang ganap ka na at talagang nakilala mo na ang Diyos, susunod ka sa Kanya kahit walang hinihintay na kapalit. Amen. Ganun ba kayo ngayon? Yes. Kahit nahihirapan ng pag-akit sa hagdan. Pag-akit na kanina, hinihingal agad siya. Di ba? Oh, di ba? Kasi sabi ko, ang hirap ng mga senior, di ba? Kaya, naglalakad ka na, akit ka pa. kasi yun ang proseso, yung nahihirapan ka. Kaya ka nagtatagal sa gawain ng Panginoon. Nahihirapan ka. Kasi pag puro magaang, hindi ka na talaga susunod sa Panginoon pagka puro magaang nararamdaman mo. Ngayon may mga assignment pa tayo ngayon dito. Magmamap kayo ng sahig pagkatapos. Yung mga hindi pa senior, Oh. Diba? May mga bagong trabaho na gagawin. Ewan ko kung paano nyo yun iaano sa tao. Pero sabi nga walang hindi magagawa pagdating sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin.
lang po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang pagkakas. Ito ay ikalawang prinsipyo. Sabi nga, humanda sa mga kahirapan, asahan ng mga kabiguan, at hapdi ng damdamin. Yan. Madalas sumasama ang loob natin. Totoo ba yun? Amen. Ang galit. Galit pa kayo? Sabi dito, kailangan nakahanda tayo sa mga kabiguan. Yan. Talagang nararanasan natin, lalo sa panahon ngayon. Ang hirap, di ba? Pero hindi pinanghihinaan Pero hindi pinanghihinaan. Ang mga kabiguan ay mga bagay na nangyari na hindi ngayon sa iyong sariling kagustuhan at plano. Ang mga kahinaan ay ang sarili mong pagtanaw at pagtugon sa iyong mga kabiguan. Sabi nga rito, alam mo ba ang problema ay 10% lamang ng isang sitwasyon? At ang 90% ay ang tugon mo sa sitwasyon. 10% lang pala yung ano. Oo. Pero yung 90%, yun ang gagawin mong pagtugon. Mas marami, hahanap ka ng solusyon kung paano mo lulutasin ang problema. Pero kung minsan, hindi natin hinahanap yung solusyon, di ba? Kasi minsan, nagre-react agad tayo, di ba? Pag nandiyan na yung problema, react agad, salita ng salita, di ba? Dagdag ng dagdag, dada agad ng dada. Kaya minsan hindi nakukuha yung solusyon. Kasi nauuna yung inis, yung galit. Hindi tayo humihingi ng gabay sa Panginoon. Kaya yung kabiguan nananatili sa mga puso natin. Pero kung humihingi tayo ng gabay sa Panginoon, bibigyan niya ng solusyon. Gaano man kahirap ang ating mga problema. Sabi nga natin, Lord, bahala ka na, di ba? Lagi natin sinasabi, Lord, bahala ka na. Pero minsan kulang yung pagtitiwala natin. Sinasabi mong bahala na si Lord. Pero maya-maya, tutugon kaya si Lord? Ayusin niya kaya? Di ba parang Oo, nag-aalinlangan tayo na handang tumugon ng Diyos, pero minsan yung pag-aalinlangan nandyan sa atin. Amen? Yan. Sabi po sa Lucas 5:5, ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang lambat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sabi sa prinsipyo, pangatlong prinsipyo, sumunod sa mga salita ng Diyos. Sabi nga, maaari kang nakakarinig ng iba't iba at nakalilitong mensahe. Minsan, di ba yung mensahe, yung isang preacher, iba yung sinabi niya. Yung sumunod na preacher, iba na naman, di ba? Parang malilito ka. Pero wala tayong dapat gawin. Iba yung mensahe niya, iba yung mensahe ng sumunod. Ang gusto lang ng Diyos, sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ni Lord, nasa Biblia yun, di ba? Kung ano yung gusto niyang gawin natin, gawin natin. Eh, minsan, ang hirap sundin yung mga salita ng Diyos, yung totoo. Di ba sabi nga kanina, brother, sendo kanina, ipabasa ko kaya lahat sa kanya yan. Kasi minsan reklamo tayo ng reklamo, di ba? Di ba nagreklamo agad tayo? Kaya sabi niya kanina, papasa ko kaya lahat sa kanya yan. Diba? O, sino nagre-reklamo rito? Wala. Ngayon, wala na. Kanina, reklamo kayo ng reklamo. O, diba? Kaya, di ba minsan nandun na yung sagot, kaya lang nauuna yung pagre-reklamo natin. Angal tayo ng angal sa maraming bagay na hindi naman dapat umangal. Diba? Totoo, hindi? Totoo, di ba? Nasa bitcoin siya. Kasi ang salita ng Diyos madaling kagayan, di ba? Pero pagka nilimi-limi mo salita ng Diyos, talagang minsan tatamaan mo. Pagka nagninay-ninay ka sa salita ng Diyos, pag talagang pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, masasaktan ka. Minsan masakit ang salita ng Diyos, pero pag tinanggap mo yan ng maluwag sa puso mo, doon ka mababago. Amen? Palakpakan natin. Lucas 5:6. Nakahuli sila ng mga maraming isda,
kaya't halos mapunit ang kanilang mga lamba. Ang salita ng Diyos. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Laging isa-isip ang mga panganib na maaaring ibunga ng pagtatagumpay. Nakapagbibigay inspirasyon ang tagumpay. Ngunit laging may nakaabang na panganib sa success avenue. Yan. Lagi may nakaabang pagka alam mong nagsasucess ka. Nandyan yung kabila, may tukso, di ba? Kala mo okay na tayo, pero hindi pa pala okay. Yan. Sabi nga, kabilang sa mga panganib ang mga sumusunod. Una, panganib ng kayabangan. May mayabang pa sa inyo. Huy! Sabi nga, pag marunong ka na, iiwan ka na. Pagka marami ng alam, iiwan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Nakapagturo na ako sa'yo, bahala ka na. Diba? Oo, diba? Kaya nga kailangan kahit anong mangyari, hindi tumataas yung ano natin, ere, di ba? Nananatili tayo nakaapak sa lupa. Yan. Number 1, pangalip ng kayabangan. Walang mayabang dito. Pagkatapitin isa. Yan. Panganib ng sobrang paglaki. Ibig sabihin, ayaw nang makinig. Akala laging tama. Laging tama ang desisyon. Yan. Wala akong pinariringgan ha. Matagal ko ng topic to. 2017 pa to. Wow! Pero totoo to, diba? Tingnan nyo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, nandun yung aral ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Kung alala natin, simple lang yung salita na yan. Ito, kinopya ko lang to sa isang preacher. Kaya hindi nyo sasabihin gawa-gawa ko to na ako lang naglagay, hindi po. Kasi mahilig ako mangopya. Kumbaga sa estudyante, nangongopya ako. Kaya lang, nandun yung aral ng Diyos. Amen. Kaya pagka nakikita mong may aral, magandang ibahagi. Diba? Kaya nga pagka na kay Lord ka, dapat nakikinig ka. Diba? Pag nakikilala mo na ang Diyos, pinagsasabihan ka, makinig ka, di ba? Kung para sa ikabubuti natin, hindi makinig tayo, di ba? Hindi pwede rito yun na, ako na bahala, kaya ko na yan. Hindi pwede yun. Kailangan nagtatanong din tayo kung ano yung dapat. Hindi yung, kaya ko na yan, ako na bahala. Hindi na ako magtatanong. Hindi pwedeng ganun, kasi community tayo. Di ba sabi nga ng ating kapatid? Kaya nga community, kailangan may unity. Kung nagsasarili ka, o diba? Bakit pa tayo tatawagin community? Dapat ano tayo? Servants of Jesus and Mary, kanya-kanya. Hindi na pwede sabihin community, diba? Kasi kanya-kanya. Oo, kaya nga, diba? Yung nangyari sa atin, diba? Yung hindi nagkasundo-sundo kasi nandun yung iba-iba yung katwiran nila di ba? Iba-iba ang naging katwiran nila. Kaya ang natira tayo, para tayong sisiw na lulugulo. Pero kailangan bumangon, kailangan tumayo. Amen? Ano yung susunod? Panganib ng pagtatatag ng sariling kaharian. Yung mga kasama natin na humihiwalay at nagtatayo ng sarili nilang grupo. Kung baka sabihin na naman ninyo, nagpaparinig na naman ako. Hindi matagal na nito lista. Luma na yan. Hello? Diba? Amen. Kaya nga sabi ko, nung nabasa ko to, sabi ko, ay magandang itapit to. Maraming panganib sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Dapat namumulat nga yung mga ano natin, mata natin, yung isip natin, yung puso natin. Mahirap na masarap sumunod sa Panginoon. Pero maraming panganib na tayong tatahakin. Amen? Amen. Minsan, nandyan sila, kasama natin, pero bandang huli, ayaw na sumama sa atin, magulo raw tayo. Nagulo
Hindi. Kaya nga, diba? Bakit sinasabi nilang magulo tayo? Sino Sila ba magulo? Sila. Sila umalis eh. Sila magulo. Kaya nga, diba? Kasi hindi sila makatiis, diba? Eh sabi nga, kailangan magtiis ka, diba? Ang pagtitiis ng hirap, doon mo makikita yung pagsunod mo sa Panginoon. Nung nakapagtitiis ka, kahit nakikita mo yung problema, nandiyan sa harapan mo, magtitiis ka. Diba sa pamilya, sa mga magulang, sa anak, may mga pasaway na anak, diba nagtitiis tayo? Kahit mga sila pasaway, diba? Titiisin natin yan, kasi magulang tayo, diba? Kahit nalulong pa yan sa masamang bisyo, kasama mo yan. Pero pag titiisan mo, kasi anak mo yan mahal mo yan. Ganon din sa community, di ba? Ngayon, pag di ka nakatiis, aalis ka rito. Saan ka pupunta? Magtatayo ka na naman ng sariling kaharian. Di ba? Mahirap yung gano'n. Dapat sama-sama tayo. Amen? Amen. Sabi rito, panganib na tabi ang Diyos, na isa sa tabi ang Diyos. Yan. Wala na ang focus kay Lord. Yan. Totoo ba yun? Kasi pagka ganun ka, ugali mo ganun, nainis ka lang ng konti, huwag na lang, dito na lang tayo, mas maganda pa tayo na lang. Wala na yung focus kay Lord. Ang focus mo nasa sarili mo na, kasi marami kang nakikita. Amen? Pag marami tayong nakikita mali, pinanghihinaan tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. Pero hindi natin alam, minsan yun ang test sa atin ng Diyos. Kung hanggang saan tayo tatagal. Sa kabila ng mga nakikita nating problema, kung paano natin aayusin, kung paano natin lulutasin. Amen? Palakpakan natin. Lucas 5:7. Kinawayan nila ang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung ikalimang prinsipyo. Sabi rito, makipagtulungan sa iba. Higit na mas marami ang naisa sa katuparan ng pagtutulungan kaysa nag-iisa. Tayo ang magtutulungan dito dahil iisa ang ating mission, iisa ang ating vision, at iisa ang ating core values. Tayo lang yung magtutulungan dito. Isa yung mission natin. Ano ba mission natin? Magpalaganap ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga maraming kaluluwa. Para makita natin yung pag-mission tayo, makikita natin sa hinaharap kung ano yung magiging bunga ng ating mga pagpapagalan. Pare-pareho tayo ng prinsipyo dapat, hindi iba-iba. Hello. Hi. Busy ko rito, busy ka rin dyan. Nagtatakot. Hoy, makinig kayo. Hello po mga nanonood. Hindi niyo po alam kung ano yung mga nagkaganapan dito. Yung mission kay Lord, iba ho yung mission nila. Vision nakikita sa mata. Ito, vision sa tiyan yan, di ba? Biro ko lang po yun. Alam ko naman. Kailangan nagtutulungan. Amen? Hindi yung nagsisiraan, kanya-kanya. Kung may problema, sabihin natin yung problema para naaayos agad. Amen? Hindi yung nagkakanya-kanya tayo. Kundi na para malaman natin na madala na ang problema. Amen? Kailangan sinasabi, di ba? Huwag kayo maglihim. Kasi minsan lihim tayo ng lihim. Ang dami na palang narinig. Paano natin mapapatunayan na totoo ang lahat ng yun kung hindi natin kakausapin pareho, di ba? Kasi lihim tayo ng lihim. Huwag tayong malihim pagdating kay Lord. Kailangan, sabi nga, bold tayo sa harapan ng Diyos. Ubad. Di ba? Ganun talaga. Pagsunod kay Lord, hubaran ka ng Diyos. Pakikita mo kung ano yung tunay na ikaw. Amen? Minsan hindi mo pinakikita yung tunay mong ikaw. Minsan dalawa yung katauhan natin.
Mahirap maging mabait, pero mabuti. Dapat dalawa. Mabait ka na, mabuti ka pa. Iba ang kahulugan ng mabait tsaka mabuti. Kailangan dalawa-dalawa yung taglay mo, mabuti tsaka mabait. Amen? O sino mabait dito? Diba? Kaya nga mahirap maging mabait, mahirap pa rin maging mabuti. Kailangan dalawa yung taglay mo, mabait tsaka mabuti. Mahirap yung nagbabalat kayo. Di ba sabi nga, tatanggalan ka ng maskara ng Diyos. Amen. Pagka ang katauhan mo, paiba-iba. Amen? Amen. Lucas 5:8. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi sa ika-6 na prinsipyo, ikumpisa lang ang lumantagong kasalanan. Ang plano ng Diyos ay pagpalain ka. Ngunit ang kasalanan ay hahadlang sa pagdaloy sa iyo ng kanyang pagpapala. Amen. Pagka pala merong tagong kasalanan, nandiyan na yung biyaya, nakaabang na sa'yo, ibibigay na. Kaso, hindi mo pa kinukumpisan yung mga tagong mong kasalanan. Amen? Yan. Kung nais mong makatayo ng matatag, tumayo ng matatag, kailangan lagi mong iniluluhod ang iyong mga tuhod sa pananalangin. Lumuluhod ba tayo para manalangin? Masakit daw yung tuhod yan. Ang daming reklamo. Reklamo na sa bakuna, reklamo pa sa tuhod. Ano ba ate? Baka magalit na si Lord. Luluhod lang. Sakit daw sa tuhod. Di ba sandali? Di lumuhod ka sandali, di ba? Pag napagod ka na, maupo ka mo. Kasi minsan may kasalanan tayo, hindi natin na isusulit sa Diyos, di ba? Lahat tayo may kasalanan. Ako, tumatayo ako rito. Makasalanan ako. Amen. Pero pinipilit ko na mabago ko ng mabago araw-araw. Amen. Bagamat mahirap, pinipilit ko. Hindi naman pwede sa nanay yung hindi naiinis, di ba? Meron bang nanay na hindi mainisin? Wala ka naman. Mga nanay, madaling mainis siya, madaling magalit siya. Pero sandali lang yun. Hindi mo naman tinatanim sa puso mo yun. Amen. Kailangan pagsabihan mo rin ng mga anak mo, mga apo mo, kung nagkakaroon. Nanay naiinis. Yan. Naiinis sa asawa, di ba? Di ba narinig ko yung sharing niya? Di ba naglayas siya? O tignan niyo, nakikinig ako. Di ba? Di ba tamakbo siya sa nanay niya? Wala naman tayong tatakbuhan kundi yung nanay natin. Di ba? O di ba, nagpakipot siya, di ba? O na ginawa ng darling niya. O di ba, hinabol siya, sinundo siya, di ba? Kasi iba ang kalaban ng Diyos eh, di ba? Pagka nasa Diyos ka, dapat lumayan ka ng Diyos. Pero kung wala kang ginagawa na hindi ka lumalapit sa Diyos, hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen? Nakita siya ng Diyos siguro, umiiyak siya, di ba? Pag gusto ni Lord na baguhin yung asawa mo, isang pitik lang yan, mababago asawa mo. Amen. Oo, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Amen. Lucas 5:9. Nang ginala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi sa ikapitong prinsipyo, palaguin ang diwa ng pagkamangha at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Ang diwang ito ang magbibigay sa iyo ng kasiglahan na ipagpatuloy ang anumang sinimulang gawain. Palaguin daw natin yung pagkamangha kasi minsan may ginagawa ng Diyos na minsan hindi natin iisipin na ginawa pala ng Diyos yun. Meron tayong hiniling na mabigat kay Lord. Di ba minsan,
Ewan ko sa inyo kung naranasan nyo, minsan ang bigat na hinihiling mo, di ba? Ako nagsishare sa inyo, di ba? Minsan kala ko, hindi ibibigay ng Diyos, pero ibibigay pa ng Diyos. Kaya mamamangha ka na ganun kabuti at kabait ng Diyos. Amen? Palakpakan natin siya. Maraming biyaya ang Diyos eh. Maraming pangako. Kaya lang minsan, yung pangako ng Diyos hindi natutupad lahat sa atin. Kasi minsan, nandun nga yung pag-aalinlangan. Minsan, nandyan ka na. Iba pa yung gagawin mo, di ba? Dumadaloy na yung biyaya ng Diyos. Gagawa ka pa ng iba na makakasagabal sa'yo. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kaya tayo minsan, pinapalo ni Lord. Minsan, sabi nga, bakit gano'n? Ang lakas-lakas ko naman, bigla ako magkakasakit. Kaya tayo minsan nagkakasakit, kasi minsan may kasalanan tayo. Hanggat di mo na ako kumpisalo kay Lord. Meron tayong mga tago na kasalanan, kaya minsan, dumadaloy din yung sakit. Binibigyan tayo ng sakit ng Diyos para magising tayo sa katotohanan. Amen? Hello. Sino gusto magkasakit? Wala. Di ba? Walang gusto magkasakit. Pero kung gagawa ka ng masama, eh baka dumapo nga yung sakit sa'yo. Diba? Minsan yung pagtapik ng Lord, ano yan eh, dinadaan niya sa sakit eh. Sakit. Minsan magkakaroon ka ng mga problemang mabibigat. Isang pagtapik din ng Diyos yun para magising tayo. Lagi tayong ginigising ng Diyos sa katotohanan. Kaya lang minsan, ang tao nga kasi mahilig sa ano yun, sa mga bagay na ano, yung na maayos ka na, okay ka na, minsan naghahanap pa tayo ng problema. Diba? Lalo sa kabataan ngayon. Minsan, sasabihin natin, ang bait-bait naman ng mga magulang niya, di ba? Bakit yung mga anak? Di ba? Mga pasaway. Di ba? Kasi nga hindi pwede yung tubo ngayon ng panahon. Yung tubo ng henerasyon ngayon, iba. Kasi nandito na sa atin lahat yung bisyo. Amen. Nandito na lahat yung sakit. Nandito na lahat yung virus. Pinararanas na sa atin ng Diyos, pero ang tao matigas pa rin ang ulo. Amen. Sinabi ng magpabakuna, ayaw pa. Di ba? Narinig lang si Soto, ayaw na. Pinigyan mo kaya kay Lord, Lord, magpapabakuna ba ako? Kung magpapabakuna ako, Lord, gagawa ka ng paraan. Totoo yun, kasi yung anak ko ayaw eh. Eh, nagpasama ako. Alam mo dasal niya? Ay, Lord, sabi niya, sasamahan ko yung nanay ko. Pero pagka sinamahan ko siya, kung bibigyan mo ko ng pagkakataon na ako'y mababakunahan, hindi siya pipila ng mahaba. Oh, nabakunahan siya. Yun ang dinasal niya kay Lord eh. Kasi sinamahan niya ako, senior ako, di ba? Oh, sabi niya, sige, samahan mo na yung nanay mo. O hindi na siya pumila doon sa hindi senior na mahaba. Sinamahan niya na ako. Hindi na pumangahan siya. Minsan gagawa ng paraan ng Diyos. Amen. Pag ayaw ng anak mo, kutusan niyo yung anak mo. Oo, kasi matatanda na tayo. Pag pinagbawal na lumabas tayo, hindi na tayo makakalabas. Kaya kailangan nagpapabakuna. Kumakaway po. O, diba? Sana marinig ako ni Duterte. President, dito pa ayaw magpabakuna ng 2 senior, ay 3 senior. At titigas po ng ulo. Huwag niya bigyan ng ayuda. Meron pa. Quiet. Memo ah. Yung tabi ko, mga prinsipyo na, titigas pa rin ang ulo nyo. Binibigay ko na yung example. Andyan pa rin kayo. O, diba? Bahala kayo kay Lord. Sabi rito, Lucas 5:11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat! Sundin ang mga halimbawa ni Jesus. Bago gawin ang anumang bagay, itanong sa sarili, kung si Jesus ang malalagay sa ganitong sitwasyon, ano ang kanyang gagawin? Ano ang kanyang sasabihin? Tila napakahirap sundin ang 8 prinsipyong ito.
Gayunman, nakapagbibigay ng lakas ng loob ang sinabi ni Jesus. Sa Lucas 5:10, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Andito yung sagot ko, huwag kang matakot. Yan. Ba't kayo natatakot? Diba? Yun ang inihiling niya kay Lord eh. Hindi siya makuhaan. O eto yung sample. Kasi natatakot kayo, di ba? Ang pananalitang don't be afraid or fear not ay 107 times na binanggit sa Old Testament. Yung takot 107 times na binanggit sa Old Testament at 42 times naman sa New Testament. Ito yung mga halimbawa ng pagkatakot. Kasi natatakot kayo. Sa Deuteronomy 1:29 hanggang 30. Ay, tama, 29 hanggang 30. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. Pagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Paglaban na, di ba, ginabayan sila ni Yahweh. Paano kayo gagabayan ni Yahweh? Nangunguna kayo. Ano raw? Wala pa rin daw usok. Ang habang panhihimok para lang magpapako. Oh, kaya ka ito, puro takot to. Pakinggan mo Deuteronomy 3:22. Huwag kang matatakot sa kanila, pagkat si Yahweh ang nakikipaglaban para sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon, kung meron na side effect yan, di ba nga si Yahweh yung nakikipaglaban sa atin, hindi tatalag sa atin yung side effect. Kasi habang tumatagal, nandito ka kay Lord, ililigtas ka ng Diyos. Amen. Amen. Ba't ka matatakot? Ano ka natatakot mo? Yung karayong? Ano ba yan? Di ba? Hindi na. Ano na, hindi makakasok na naman. Tsaka maliit. Maliit na manilis. Kasi siyempre, hindi naman ako magsasalita sa inyo nang hindi ko naranasan. Ano naman naman magsabi ko nang hindi ko naranasan, kukumbinsin ko kayo. Diba? Ganun lang yun. Diba? Eto pa isa. Deuteronomy 31:6. Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yan tingnan nyo, sabi ni Lord to. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh. Sabi ni Sister Baby, siguro, ano ba ito si Sister Baby? Kanina pa ako tinatakot. Genesis 15:1. Abram, huwag kang matatakot, ni mga ngambaman, kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Diba? Ang daming ano ni Lord tungkol sa pagkatakot. Para matauhan kayong mga natatakot. Takot sa bakuna, takot sa multo, takot sa namamatay ang ilaw, biglang namamatay yung ilaw. Diba? Ang daming ka natatakutan ng tao. Diba? Bilang, sabi sa Bilang 21:34. Sinabi ni Yahweh kay Moises, huwag kang matakot, pagkat ipalulupig ko siya sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang makakalaban sa atin. Bilang ano? Pagkaanak ka ng Diyos. Diba sabi niya, ipalulupig ko siya sa iyo. Diba? Hindi siya makapananaig sa atin. Pagka ikaw anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, yung mga kumakalaban sa atin, hindi sila magtatakot. Amen? Kaya wag tayong matatakot. Sabi po sa Hosea 8:1. At sinabi
sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Ipunin mo ang lahat mong kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Hai. Magtatagumpay na kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi naman tayo sasalakay, no? Ang ibig sabihin nito, kahit saan tayo pumunta, kasi ang dala-dala natin salita ng Diyos. Ang ano rito ni Lord, magtatagumpay tayo. Hindi naman tayo totally lalaban. Makikipaglaban tayo sa galaw ng mundo, sa galaw ng masamang espiritu. Pero magtatagumpay tayo dahil dala-dala natin ang salita ng Diyos. Amen? Yun ang mensahe ni Lord sa atin. Kaya nga tayo may hayo. Kaya nga tayo pumupunta sa iba't ibang lugar para makaakay ng maraming tao, para makarating sa paanan ng ating Panginoon. Inaalis niya lahat yung takot natin. Sabi sa Matthew 28:10, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin niyo sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Puro ano to yung tungkol sa pagtatakot. Kasi di ba, ang dami nating takot sa buhay. Takot na mawala ng pera, di ba? Takot na mawala ng ano pa. Hanap buhay, yung mga medyo bata pa. Takot mamatay. Takot mamatay. Takot pang mamatay. Nung namatay yung asawa natin, di ba natakot tayo? Di ba totoo? Kasi kasama mo yun ng matagal. Tapos biglang kinuha, di ba? Alam niyo ako, nung namatay yung mister ko, hindi ko inaalala yung yung ang inaalala ko, paano ako makakahayo? Sabi ko, paano ako makakahayo? Wala na akong pera. Iniintindi ko yung hayo. Paano ako makakaalis kung wala akong pera? Kasi namatay na yung ko, tagapagbigay sa akin ng pera, di ba? Siguro narinig ako ni Lord, di ba? Paano ko makakahayo, Lord? Kinuha mo na yung ko, financer ko. Ano gagastahin ko? Ano ibibigay ko? Hindi na ako makakapagligap po sa'yo. Yun ang mga problema ko na sinabi kay Lord. Diba? Hindi ako natakot na mawawala na ako ng katabi. Hindi ganun. Oo, diba? Ang kinatakutan ko, hindi na ako makakapunta sa iba't ibang lugar. Pero hindi pala ganun. Pag kumilos ang Diyos, diba? Diba? Ako ang bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Amen. Provide ni Lord ang lahat ng bagay. Amen? Malakas namin sa Lord. Ewan ko sa'yo. Lucas 1:30. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sumakot, di ba? Nagkaroon tao yan, di ba? Wala pa naman siyang asawa. Hindi niya pa asawa si Jose, di ba? Pero ginawa siyang mag-ibig ina ng Panginoon. Di ba? Naano siya, pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot man niya. Kasi kinalulugdan ka niya. Kaya kang ginawa ng pagabat siya'y birhen. Di ba? Ang daming ni Lord sa iba't ibang bagay, di ba? Sa pinansyal, sa pagdadalang tao, sa paghayo sa malalayong lugar, yung mga takot. Aalisin lahat ng Diyos yan pag sumusunod ka sa Kanya. Gawa 27:23 hanggang 24. Napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Pati si Pablo, di ba, naglayag sila. Natatakot sila kasi baka sila mapahamak. Sabi nga, ang Diyos ang ating commander-in-chief. Wala kang dapat katakutan anuman. Ang mahalaga ay sumunod ka. Ang mahalaga ay gawin mo ang iyong bahagi. Ihulog ang iyong lambat at maghintay sa gagawing himala ng Diyos.
Amen. Ang mahalaga, sumunod ka. Eh kung reklamo ka ng reklamo, ayaw mo nga sumunod. Di ba? Reklamo agad, hindi pa sumusunod. Di ba? Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Di ba? At tinitignan si Sister Linda. Puro ako ang dami-daming pinagpainit. Oo, sa'yo siya. Kay Sister Linda nakatingin. Kahit si Sister Linda, ay Lisa pinagkakalulu. Eh, siya rin, hindi nila sila. Sabi nga gawin mo ang iyong bahagi, di ba? Pag nagawa mo na yung bahagi mo, may gagawin himala ang Diyos. Amen. Minsan kasi ayaw natin sumunod, di ba? Maraming pinagagawa ang Diyos sa atin, pero ayaw natin sumunod kasi natatakot tayo. Amen. Dati, di ba, ayaw natin tumayo rito sa harap. Totoo lang, di ba? Yung ano sasabihin ko dyan, di ba? Di ba ayaw natin? Ano pinapatay mo dyan? Di ba? Tapos, pag may inasay ko, ikaw magbabasa ng Ebanghelyo, bibigyan mo ng insight. Ba't ako? Tuwagan mo sila, ba't ako? Gumaganon pa. Ang arte. Di ba minsan, talaga kasi nakakatakot, di ba? Pero ngayon, di ba? Natutuwa ako kasi sa mga lingkod ni Lord na pag pinatayo mo, hindi na sila yung ayoko, di ba? Pero dati, ang hirap nilang patayuin. Sasabihin mo, ikaw mag-invocation. Ano sasabihin ko? Pahala akong mag-flow sa'yo yung Holy Spirit, di ba? Di ba natatakot tayo? Ang dami nating takot noon. Una tayong sumunod sa Panginoon. Napakarami. Ako sasabihin ko sa inyo na marami rin akong takot noong una. Di mo ako mapapagsalita sa harap. Kaya sabi nga nila, di ba? Huwag nyo nang ano yun si Sister Baby, takot naman. Totoo naman akong takot. Kasi naiya ako, natatakot ako. Mainam na yung nagsasabi ko ng totoo. Pero alam nyo, hiniling ko rin kay Lord yun. Sabi ko, Lord, pag pinatayo mo naman ako sa harap, huwag mo naman pangingiligin yung boses ko. Tsaka huwag mo akong paiiyakin. Kasi takot na takot ako. Diba? Gusto ko makita ko ng iba na yung kamukha ng ginagawa nila. Ganun na sabi ko kay Lord. Kaya unti-unti, sabi ko mag-aaral ako Lord para pag tumayo ako sa harapan niyo, makapagsasalita. Diba? Makakapagbahagi ako. Wala rito, talaga totoo yun, wala rito yung tumayo agad, okay agad. Walang ganun. Lahat tayo kinabahan, lahat tayo ninervyos. Amen? Meron pa magsasabi rito na, hindi ako, kaya ko yun. Diba? Minsan na, alam mo na yung sasabihin mo, nabablock mo ako. Kahit nga sa pagro-rosary sa madaling araw, ako nakakalimutan ko eh. Ano ba yung pangatlong? Meron na kasi di ba madaling araw, parang may umaagaw ng attention mo. Nakakalimutan ko yung susunod na misteryo. Tapos yung abagi ng Maria, pabalik-balik ako. Oo, pabalik-balik. Sabi ko, umalis ka na dyan. Sasabihin niya na, may sira yung ulo ko. Oo, alam ko kasi meron nag-aano sa akin. Kaya sabi ko, masamang espiritu, dunayos ka niya. Kasi alas 3 lang yun, ako lang yung gising. Hindi ba nagdadasal ka? Bagamat sabi mo nga, nananalangin ka, pero tinutukso ka ng kalaban para magkamali ka ng magkamali. Totoo yun. Nangyayari yun. Ewan ko kung nangyayari sa kang pagtutulugin. Oo, di ba? Saglit. Aantokin ka. Lalo na pag nakahiga ka nagro-rosaryo. Hindi Hindi ako. Sino nagro-rosaryo nakahiga? Ako. Nakatitignan na kay mama mo yan eh. Pero hindi ka inantok. Hindi ako, gising na. Di ba meron dalawang magkaibigan? Ay, okay pa naman, di ba? Meron dalawang magkaibigan. Sabi niya, Kuya, alam mo, hindi ako makatulog sa gabi. Sabi niya ganyan. Sabi niya, bakit? Hindi ko nga alam eh. Pabiling-biling ako sa higaan. Gusto ko nang matulog. Minsan, alas 12 na, hindi pa ako makatulog. Sabi ng kaibigan niya, Pre, gusto mo makatulog ka? Oo, ano gagawin ko? Magbasa ka ng Bible. Sabi niya, mag-isa ba yun? Sige, subukan mo, magbasa ka ng Bible. Bakit? Kasi ako ganun eh. Pag di ako makatulog, nagbabasa ako ng Bible. Tapos maya-maya, antokin ako. At least nakapagbasa siya ng salita
lang thank you. Salamat Lord. Sana gisingin mo ulit ako bukas. Di ba, minsan, bubulagta ka na dyan, matutulog ka na. Yun ang payo niya. Sabi niya kasi yun ang ginagawa ko. Pag hindi ako makatulog, nagbabasa ako ng Bible. Pero di ba tayo, pag hindi tayo makatulog, mag-rosaryo ka. Rosaryo. Pag nag-rosaryo ka, hindi ka makatulog. Maya-mayang konti, matatapos ka na. Pag higa mo, dire-diretso na yung tulog mo. Amen? Ganun lang kasimple yun. Kaya lang hindi natin hinahanapan ng solusyon. Di ba sabi nga rito, 10% lang yung ano. Pero 90%, oo. Kaya lang hindi natin hinahanapan ng solusyon. Kasi, ang mga Katoliko tamad. Hello? Di ba lalo na wala tayo kay Lord, tamad kaya tayo? Totoo hindi. Buti nga napasama tayo sa gawain dito, sa community dito, natuto tayo. Kung paano yung tamang pananalangin. Eh kung hindi hanggang ngayon, ganun pa rin tayo, di ba? Wala pa rin tayong alam. Pag may sakit ang anak, natataranta, natatakot. Di ba totoo yun? Pag may problema konti, natatakot, tumiiyak agad. Amen? Amen. Kaya nga sabi nga ng Diyos, di ba, ang dami niyang sinabi na huwag kang matakot. Sana yung mensahe ni Lord na huwag kang matakot, para sa ating lahat yun, at para sa inyo rin. Yung mga natatakot, maraming takot na tinataglay sa puso nila, sa kalooban nila. Alisin nyo na yung takot nyo. Harapin nyo na yung dapat nyo harapin. Kasi alam nyo ang mundo natin. Yung mundo natin ngayon, pag hindi ka pa talaga kumapit kay Lord, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Ang gulo-gulo. Magulo lahat. Buong mundo magulo. Ang gobyerno natin magulo. Tapos makikugulo ba tayo? Hindi na, di ba? Alisin mo lang yung takot mo, sumunod ka kay Lord, maglingkod ka kay Lord. Manalangin ka araw-araw. At sabi nga, ipakikita sa iyo ng Diyos ang himala. Amen? Lamang po sa mga sige po, tayo na po tayo. Nakita natin ang Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasa. sa
pagkukulang. Marami kaming kasalanan na gagawa, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, sa pag-awit namin ang Lord for all my sin. Patuloy na kayo pakalinisin. Nawa, Lord, linisin mo ang puso namin, ang isip namin, Panginoon. Lord, for all my sins, I'm really sorry. Forgive me for offending you, my God. Lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior King. Lord, for all my sins, I'm really sorry. Forgive me for offending you, my God. Lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior King. Diyos na nagkakatawad ng lahat ng aming kasalanan. Wala kaming magagawa, Panginoon, kaming Sa natawarin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Pakalinisin mo na ang ilalim ng aming ko nais na masaktan ka. Lord, hindi ka namin patuloy na ipako sa krus, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Patuloy na kayong tulungan, patuloy na kayong gabayan, Panginoon. Sa oras na ito, patawad, Panginoon. O Diyos na aming tagapagligtas. Patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Po, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawan mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga kasalanan na isinuko namin sa iyo sa oras na ito. At nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon. Magpatuloy namin maitugit ang lahat ng aming mga pagkakamali sa buhay, Lord. Maraming salamat. At patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Pupurihan namin ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Patuloy ka magpadama sa amin sa oras na ito. Na narito ka, Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hawakan mo ang aming mga kamay na maligpit, Panginoon, sa pag-awit namin ng glorify thy name. Father, I love you. I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth.
Sama ng Diyos ang salita at ang salita ng Diyos. Ang salita na lahat sa amin, walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus Kristo. Ang salita mo'y buhay, mabisa, higit na matalas, kaysa baka magkadalag Panginoon. Na tumatagos sa pinigwala ng aming kaluluwa ng aming Espiritu, hanggang doon sa amin sa pasan at utang sa buto. At wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay lumantad sa iyo, Panginoon, at sa iyo kami magsusunod. Panginoon, nilikha mo ng bawat humingi, binibigyan, ng bawat kumakatok ay pinatubuksan. Ang bawat humanap ay nakasusunod. Sabi mo, Panginoon, magkaroon lamang kami ng gabuti na mustasang pananalig at pananampalataya. Alam man ang hiligin namin sa oras ng pagkakalos. Panginoon, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang aming community, Panginoon, ang Servants of Jesus and Mary International. Lord, patuloy mo kami pagpalakan. Lahat ng aming mga grupo, Panginoon, lahat ng aming mga outreach, Panginoon, lahat ng aming mga hinahayuan, Panginoon, gabayan mo kami lahat, Lord, ang aming mga leaders, ang aming mga coordinators, disciple, workers of God, mga miyembro, Panginoon, ang aming mga gitarista, Panginoon, patuloy mo siya ng bigyan ng katatagan ng kanilang mga kamay, at ang aming mga choir, ang lahat ng aming mga choir, Panginoon, patuloy mo silang bigyan ng magandang boses, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. Ganon din, Panginoon, itinataas namin sa iyong aming spiritual director, Reverend Father Melvin Cas. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon. Ilayo mo siya lahat ng uri ng kasakitan, kapahamakan. Lord, patuloy mo siyang iligtas, Panginoon. Babantayan mo siya sa iyong laksang angkin, Panginoon. Huwag mo siyang pamamayaan, huwag mo siyang iwanan, Panginoon. Lord, makapangyarihan ka. Sa oras na ito, Lord, ibuhos mo sa amin masaganang pagpapala, Panginoon. Sa pag-awit natin ng Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Ibigin po natin. Panginoon, sa oras na ito, patuloy ko itinataas sa iyo lahat ng mga karamdaman. Magiging ito'y nasa ospital o nasa kanikan ng tahanan. Panginoon, itinataas kayo sa iyo si Jessica Alamani, Panginoon, nawa maging negative ang kanyang swab test, Panginoon. Ganon din ang aming mga kapatid na may breast cancer, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magpapagaling sa amin. Si Rose Agbayani, si Mirna Raison, si Ami Sabanda, Solilita de la Cruz, si Sheila Malari, si Sherry Virga, Panginoon. Ganon din si Merly Moreno, Panginoon, na may CCRS. Ganon din ang aming kapatid na si Evelyn de Los Reyes, si Margaret Albacete, Natividad Marceliano na stroke, Panginoon. Ganon din ang aming kapatid na si Epolinario Lopri na may bukol sa baga, si Domingo Dariaga na diabetic, Panginoon. Si Pinky Espiritu na operahan sa utak, Lord. Ikaw po ang bahala sa kanya, Panginoon. Si Raymar Pagputela na stroke, Panginoon. Si Lanete, Director, nawa makapagsalita na siya, Panginoon.
Ganon din si Leonardo Balisa, Panginoon, na maliwanagan ng isip. Ganon din si Aida Nauna, Lord, na maliwanagan ng isip ng kanyang asawa, Panginoon. Ganon din si Ivy Villanueva, Panginoon, na makabalik na sa gawain. At ang aming kapatid na si Brian Ray Maluluan, Panginoon, na COVID positive, Lord, ikaw ang aming dakilang panggagamot. Ang Francisco family, Panginoon, at positive sa COVID, Panginoon, Lord, ikaw ang magpapagaling sa kanilang lahat. Ganon din aming kapatid na si Fernando Carangian, Omobono Marcelo Jr., si Jubilin Adnan, si Rosalia Gubrin, si Juliana Torres, si Juliana Alfonso, Panginoon, si Roger Torres, Panginoon, Tita and Palito Bayona, si Risa and Mark Perico, si Remedios Manuel, si Baby De Castro, Panginoon. Ganon din si Nori Cruz, Panginoon. Ganon din si Carlos Espino, Panginoon. Si Lady Carlo Mangas, Panginoon. Si Fernando Malyani. Si Salvador Anlao. Si Lady Dayan Dolor, Panginoon. Na nawa, Lord, alisin mo ang lahat ng mga sakit niya na nararamdaman sa kanyang dulo at sa kanyang balikat, Panginoon. Si Jerbilyn Ann Carnani. Si Brian Kyle Acuña. Si Rosemary Tagayawa. Si Hilda, na mayroong sakit na COVID, Panginoon. Si Robert Cayeta. Si Ernesto Bautista. Si Mary Grace Cayabyab. Ganon din si Mark Anthony Ramos, na nawa pirmahan nawa ng doktora ang clearance na Victor. Si Eileen Mesias, na naghirapan nila. Ganon din si Casper Angelica Impero, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy bigyan ng kalakasan ng mga ito, Panginoon. Nawa, Lord, patatagin mo ang kanyang mga paa, Panginoon. Ganon din, Lord, ang kapatid namin na nahihirapan ngayon, si Jocelyn at si Angelito, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mong baguhin ang kanyang asawa at ang kanilang San Miguel Trading, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Ikaw ang kikilos sa kanilang pinagtagulan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga kaluluwa, Lord, patuloy namin tinataas sa mga kaluluwa sa purgatorio, si Tia Arugay, si Linita, si Roberto Borja, si Priya Apostol, si Antonio Di Castro, at si Elias Perez Dizon. Lord, narinig mo lahat, Lord, ang mga pangalang itinaas namin sa iyo. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang magpapagaling sa kanila. Tutugunin mo, Lord, ang lahat ng aming mga kahilingan. Ano man ang hindi nila sa oras na ito. Lord, nananalig kami na ipagkakaloob mo. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita
kanang kamay sa ating ulo at ating dalawang kamay. Idantay natin sa katawan natin na may karamdaman. Ganon din sa mga nanonood. Manalig tayo. Kikilos ang Diyos. O ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa pag-alit natin ng healing for your body. Healing for your body and your mind. That is why in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered it, and so shall you. On the last day I will come for you. And in glory use your eyes to live with me, and live with me till all eternity. Healing for your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered death, and so shall you. On the last day I will come for you. And in glory close your eyes to live with me, and live with me for all eternity. Healing for your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. O Panginoon, maraming salamat sa kagalingan na ipinag-alok mo sa amin lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Shalom. Awitin po natin. Thank you. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify the Savior's name. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify the Savior's name. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify thy Savior's name. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang